imagine, nagka-penalty pa ako dahil nga nag-advance payment ako. Doon ako hindi makamove on. Yun ang aking kinakagalit or kinakasama na lang ng loob kay Metrobank. Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Marge P. Rufo. I create content about sa credit card, personal finance, self-development, and new learning para sa kabubuti at ikahagaan ng life. If bet may mga topic na maganda, please consider subscribing to my YouTube channel and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may bago tayong video. So for today's video, I want to share it to you guys regarding sa aking naging experience sa aking Metrobank Travel Platinum Visa. So yun na nga, yung aking Metrobank Travel Platinum Visa. So, last year, December 2023, nakabayad naman ako ng aking Metrobank Travel Platinum Visa in full. Kung anong naka-due or total amount due is nabayaran ko. Ang billing ko doon kasi is every first of the month. Yeah, first of the month. And then, here comes end of December. Medyo excited kasi ako magbayad. Nagbayad ako ng mina-monthly ko doon. Meron kasi akong installment doon at pinabayaran ko naman siya monthly. So, before mag-January 1, 2024, so sabihin natin mga December 28, 2023, nagbayad ako ng aking mina-monthly doon. Kasi excited ako magbayad. Ayoko kasi baka magamit ko. So, I paid it. And then knowing na paid na yon, so clear na yon. So here comes the billing of January 1. So I saw the billing statement. So meron pala akong ipapa-convert doon. So pina-convert ko yung amount na yon, which I think naano ko rin yung video na yon, nakalagay lang dito about sa aking Travel Platinum Visa. Kasi nagpa-waive din ako ng annual fee. So nagpa-waive ako ng annual fee and then nagpa-convert ako ng mga pinurchase ko doon kasi we want na gawing 12 months to pay yon. So, yun nga, na-approve naman yung aking pagpa-convert ng 12 months to pay. So, knowing na nagbayad naman ako yung minamonthly ko doon, so para sa akin okay naman siya. So, medyo hindi lang ako aware kasi meron pala silang policy kapag nagpa-convert ka dapat nagbayad. Kasi ano pa kasi yung babayaran ko doon knowing na nagbayad na ako ng mina-monthly ko talaga doon monthly. So, 'di ba? Kung ikaw ang client ni Metrobank, knowing na meron kami na monthly doon, in advance mo nang ang bayaran, tapos nagpa-convert ka ng iyong pinapa-convert ay approve naman. Yung convert into installment, so approve naman. Tapos meron ka palang babayaran. So, ano yung babayaran ko doon? Nabayaran ko naman siya. So, please comment in the comment section kung na-experience mo na yung na-experience ko kay Metrobank. So, ganito kasi yan. May tumawag na agent sa akin every 22nd yung aking due date kapag dapat nabayaran ko na siya every 22nd. Usually ganon, mga before mag-end of the month. So may tumawag sa akin, mag-end of the month na that was January katapusan. And sabi niya, tinatanong ako ng agent, kung nagbayad na po ba kayo ng bill nyo sa Metrobank? Ha? Sabi kong gano'n. Kasi I know, kapag nagbayad na ako, inaalis ko na yung mga SOA ng mga babayarin ko. So, sinaayos ko na sila, nilalagay ko sila sa folder. So, alam ko, wala na akong babayaran kay Metrobank. It will be next month na. So, yun. And then, bigla akong napaisip, bakit nila ako tinatanong ng ganun? Nagbayad naman na ako ng minamati ko kay Metrobank. So, hinihintay ko na lang yung first installment ko na pina-convert ko, which will be the next billing statement. Ngayon nga siyang February. So, yun nga. And then, I called the agent. That was first week of the February. So, yun na nga. First week of February before February 2. Actually, that time, hindi ko pa naman nare-receive yung statement of account ko. May tumatawag na sa aking agent from Metrobank kung tinatanong ko nagbayad na ba ako. Kasi parang ang dating na boses niya is past due na yung aking account. Sa kanila yung babayarin. So, napatawag ako sa agent. And then, napatanong ako dun sa collection department nila, ano bang kailangan kong bayaran? Nagbayad na ako. Nagbayad ako last December 28, 2023. And then, nagpa-convert ako. So, sabi nga niya, yun, tinanong ko nga yung agent. Sabi niya, hindi niya ako mabigyan ng maliwanag na explanation.
Kasi sabi niya, pupunta daw yung binayad ko sa expense. What? Paano pupunta yung binayad ko sa expense? Pambayad ko yan talaga for the month of January na minamonthly ko. Nagpa-convert lang naman ako ng installment sa kanila, which is na-approve naman. Magbabayad naman ako ng fee. May processing fee naman yun. So, here comes my billing statement ng February. I saw na meron, pakita ko sa inyo yung billing statement ko. Takpan ko na lang yung mga dapat takpan doon. So, I saw na meron akong charge, late charge na. Actually, to tell you honestly guys, nag-report din ako kay BSB. Tumawag din ako kay BSB. Nag-email ako kay BSB regarding this issue. Yung Metrobank talagang silang sumagot. Napakagigil din nilang sumagot. Kasi talagang dinidefend nila yung sarili nila. Ganito, ganyan. Ako talaga, dinidefend ko rin yung sarili ko kasi nagbayad naman ako. So, ngayon, meron pa akong charge ngayon, which is 850. Makikita nyo dyan, 850. Dahil na hindi ako nagbayad daw kuno ng January, which is my conversion nga daw, yun ang approve conversion ng installment. Pero ngayon, minamonthly ko doon, guys. So, makikita nyo yan. Ipakita ko sa inyo, nandiyan. Yung monthly, nabayaran ko naman siya. So, hindi ko magets yung point nila. Pero sabi nga nila sa terms and conditions, syempre terms and condition na yon, hindi ko naman lahat babasahin lahat. Ang importante naman sa approve yung aking kinonvert. So, it's approved naman wala naman, hindi naman umabot sa mga kung ano kasi maayos naman ako magbayad sa kanila. Actually, wala akong history ng delayed payment. To tell you honestly, meron nga kaming convo with the BSP na may past due reminders pa doon. Imagine ang past due reminders nila, wala pang 1 month. Actually, wala pa siyang 1 month para sabihin past due na yung account ko. Yun ang aking kinakagalit or kinakasama na lang ng loob kay Metrobank. Imagine, past due na ang account ko, wala pang 1 month. Ang alam kong past due, yung hindi talaga nagbabayad. As in, zero amount, nung walang binabayad kahit minimum amount due. Nagbabayad ako ng full amount due. Oo, may installment ako sa kanila. Pero shout out sa Metrobank, sana. I really pray to God na ayusin nyo yung system nyo. Kasi I'm really planning talaga na matapos ko lang lahat ng installment ko sa inyo, ipapakancel ko na yung credit card ko. Hindi na nga madaling magpa-waive ng annual fee sa Metrobank. Ang hirap pang kausapin ng agent. Doon talaga ako naiinis. So, dinala ko na lang dito sa aking YouTube. At least this is my YouTube. Sana makarating sa kanila na sana ayusin nila yung kanilang service. Yung kanilang service at ang kanilang system. Diba? Imagine, nagka-penalty pa ako dahil nga nag-advance payment ako. Doon ako hindi makamove on. Kaya, kung ikaw ay naka-experience ng ganito, let me know sa aking comment section. Kaya, yun lang yung akin talagang talagang gigil. So, pero yun, going back, nagbayad naman ako ng binayaran ko na rin yung amount due with penalty para wala nang sabi-sabi. So, talagang it's something na hindi ko makakalimutan kay Metrobank. So, yun lang. With this video, sana maging aware yung ibang may hawak ng Metrobank, credit card, travel platinum visa, 5,000 yung annual fee. Ang hirap pang mapawave yung annual fee. Tapos kung magpapakonvert ka na installment, dapat magbabayad ka. Ewan ko kung anong babayaran mo doon kung nakabayad ka naman na. Yun ang di ko magets. So, yan yung na-experience ko kay Metrobank. Having a travel platinum visa, ni minsan hindi ko naman nagamit for travel at nagpa-waive ng annual fee, hindi rin na-approve. At nagkaroon pa ng issue as a client / customer nila, hindi ako satisfied sa service nila. Sana makabot sa kanila ito. Hindi talaga ako satisfied. Sana baguhin nila yung kanilang service para marami pa rin magpatuloy sa kanilang pagiging holder ng pagiging credit card holder. So, with this video, I hope sana makatulong, maging aware yung mga may hawak ng travel platinum visa or yung credit card holder ng Metrobank. And with regards to that issue,
tinapos ko na, yun nga nasabi ko nga kanina, binayaran ko na para wala ng issue kasi ayoko nang magkaroon or i-incur lang ng interest kasi ako talaga as a credit card holder, binabayaran ko in full at responsible talaga ako sa mga credit card ko. Dahil in times of emergency, yung credit card, it will help you, lalo na kung may business ka. So, for today's video, yan ang ating ganap sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel and pakihit na rin yung notification bell para ma-notify ka every time may bago tayong video. See you guys on my next video. Bye-bye and God bless.